Uwi na ba tayo? Tanong ni Bianca nang palabas na sila sa restaurant. Babalik tayo sa resort. Hala ka. May tupak ka ba? Nakakunot ang noo nito. Umalis ka. Doon tapos babalik ka. Ano iyon? Joke. Pumunta tayo sa birthday tapos kumain sa labas tapos babalik. Iba na yan. Magpa-check up ka na, dagdag nito. Ingay mo. Let's go na. Nauna itong naglakad kung saan nakapark ang sasakyan nito. Nakasimangot na sumunod si Bianca dito. Tahimik ang biyahe pabalik sa resort. Hindi naman malayo ang restaurant na kinainan nila, kaya nakabalik sila agad sa resort. Nilapitan naman sila ng mga kaibigan ni Lance. Pero nagpaalam lang si Lance dito at hinatid si Bianca sa kanyang room saka iniwan siya ito. Hindi man lang sinabi kung saan ito pupunta. Kaya nagpalit na lang si Bianca ng panligo. Hindi niya kailangan si Lance upang ma-enjoy ang resort. Kaya naman niyang mag-isa. Lumabas na siya sa kanyang room at agad nagtungo sa may dagat upang maligo. Naghanap siya ng tahimik na lugar kung saan walang tao. Doon siya lumangway ng lumangway hanggang sa mapagod. Umahon na ito upang bumalik sa kanyang room dahil napagod at nilalamig na ito. Pero napahinto siya nang makitang may babaeng umiyak. Lumapit siya dito ng kaunti at doon niya nakita si Candice. Nagtaka naman ito kung bakit ito umiiyak. Nakaramdam ng awa si Bianca kaya nilapitan niya ito. Okay ka lang, tanong nito. Tiningnan naman ito ni Candice at mabilis na pinunasan ang kanyang luha saka tiningnan ng masama si Bianca. Bakit ka nandito? Nakita kasi kitang umiiyak kaya nilapitan kita. Ano ba, prob? Hindi ako umiiyak. Putol nito sa sinabi ni Bianca. Umalis ka na dito. Alam ni Bianca nagsisinungaling ito, halata sa kanyang mga mata na kagagaling lang nito sa iyak. Kahit anong tago nito ay nakikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi naman masamang aminin na umiyak ka. Kahit sino naman ay umiiyak lalo na kapag hindi na kaya. Hindi ibig sabihin na umiyak ka ay mahina ka na. Pakialam mo ba? Close ba tayo? Inis na sabi nito kay Bianca. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Sorry kung pakiramdam mo nangingialam ako. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali? Tungkol ba ito kay Lance? Hindi. Mapigilan na tanong ni Bianca. Lance. Mapait na sambit nito. Para kasing nag-iiwasan kayo. You mean Nathan? Gaano mo kakilala si Nathan? Nagulat naman si Bianca sa tanong nito. Hindi siya makasagot dahil hindi naman sila close ni Lance. Nagtaka nga ito kung bakit siya sinama nito. Bakit hindi ka nagsasalita? Naku! Kung may relasyon kayo ni Lance, huwag ka magselo sa akin. Hindi napatigil si Bianca dahil bigla itong tumawa. So wala ka talagang alam? Halata naman hindi mo masagot ang tanong ko. Nagtaka ako kung bakit kanya dinala dito kung hindi naman kayo gaano ka-close. Bakit naman ako magsiselos? Alam mo sa tuwing nakikita ko siya ay galit ang aking nararamdaman, diin na sabi nito. Na-curious tuloy si Bianca kung bakit galit ito kay Lance. Niloko ka ba niya? Sana ganoon lang pero dahil sa kanya nawala ang pinaka. Importante sa buhay. Siya ang dahilan kaya naging walang kwenta ang buhay ko, galit na sabi nito sabay walk out kaya naiwan si Bianca nakatulala. Hindi mo yata kasama si Nathan? Napatingin si Bianca sa kanyang likuran at nakita niya ang kaibigan ni Lance, hindi niya matandaan ang pangalan nito. Nakasandal ito sa may puno at isang kamay nito ay nasa may bulsa habang ang isang kamay ay maihawak na yosi. Blue pala, kasing blue ng buhok ko. Pakilala nito at lumapit sa kanya. Weird, mahinang sabi ni Bianca. Nasaan ba si Nathan? Tanong nito. Hindi ko alam. Hindi naman ako tanungan ng nawawala. Mataray na sagot nito. Tumaas ang kilay ni Bianca nang tawanan lang siya nito. Close ba kayo ni Candice? Nakita kong nag-uusap kayo. Naupo si Bianca sa may damuhan, ngayon lang siya nakakita ng lalaki na tsismoso. Hindi kami close. Kaano-ano ba iyon ni Lance? Bakit ang laki yata ng galit ng babae na yon? Teka, binanggit mo Lance kay Candice? Tumango lang si Bianca. Nagtaka naman ito nang biglang batukan ni Blue ang sarili at parang,
Malaki ang problema nito. Nakasanayan kasi ni Bianca na Lance ang itawag dito. Bad words yan kay Candace. Bakit? Naguguluhang tanong ni Bianca. Iyon kasi tawag ni Candace sa boyfriend niya noon. Wait, ang gulo mo, ibig mo sabihin ay ex ni Lance yun? Wala ka talagang alam? Hindi ba sinabi ni Nathan sa iyo? Magtatanong ba ako kung alam ko? Inis na wika nito. Gusto na nitong batukan si Blue. Kaya galit si Candace kay Nathan dahil sinisi niya ito sa pagkawala ng kakambal nito. Litong-lito naman si Bianca sa kanyang narinig. May kakambal si Lance? Hindi nakasagot si Blue dahil biglang nakita si Lance na papalapit. Nagmamadali itong nagpaalam kay Bianca. Kaya napapadyak na lang si Bianca sa inis, may gusto pa itong malaman pero iniwan na siya ng mokong. Kaya naisipan na lang niya na bumalik sa kanyang room upang magpalit. Nakita pa nito si Lance pero inirapan lang niya ito at nilagpasan saka nagmamadaling pumunta sa kanyang room. Agad itong nag-shower saka mabilis nagbihis. Nagpa siya itong suotin ang oversized shirt at saka short. Pinatuyo muna nito ang buhok saka lumabas upang magpahangin. Madilim na ang kalangitan kaya naisipan niyang maglakad-lakad hanggang sa nakita niyang si Lance at Candace nag-uusap. Para itong nagtatalo kaya biglang pumasok sa isipan ni Bianca ang sinabi ni Blue kanina. Gusto sana nitong lumapit pa upang marinig niya ang pinag-usapan ng dalawa pero takot itong mahuli. Nakita niyang umalis si Candace, hindi alam ni Bianca kung ano pumasok sa kanyang utak at sinundan niya ito. Nakita niya si Candace na umiiyak. Naririnig nito ang mga hikbi nito. Nakaramdam si Bianca ng awa kaya nilapitan niya ito at hinimas ang likuran nito. Napatitig naman si Candace dito. Liyak mo lang iyan hanggang sa mawala ang sakit. Sana ganoon lang kadali, umiiyak na sabi nito. 2 taon na pero hanggang ngayon ay nandito pa rin iyong sakit. Turo nito sa kanyang dibdib. Ang sakit isipin kung bakit siya pa ang nawala. Ang dami naming plano gawin pero bigla na lang naglaho. Hindi alam ni Bianca kung ano ang kanyang sasabihin. Ang ginawa na lang niya ay niyakap niya ito, mas lumakas pa ang iyak ni Candace. Nang mapagod na ito sa kaiiyak ay humiwalay ito sa pagkakayakap ni Bianca. I'm sorry, tinarayan pa kita noong una. Napakabuti mo pala na tao, nadamay kita sa galit ko kay Nathan. It's okay. Ninisyan ito ni Bianca. Hindi naman ako ganito noon. Siguro nasaktan lang ako. Hanggang ngayon kasi hindi ko tanggap na wala na siya. Hindi na naming matutupad ang lahat ng pangarap namin na magkasama. Parang kahapon lang nasa tabi ko siya habang pinag-usapan namin ang gusto naming gawin pagkatapos mag-aral. Pero hindi na naman ito mapigilan na maluha. Lagi kong sinasabi kung bakit siya pa ang nawala. Bakit siya pa ang namatay? Namamaos na ito sa kakaiyak. Hindi natin hawak ang buhay ng tao. Alam kong mahirap tanggapin pero alam mo ba kung nakikita ka niya ngayon at ganyan ang nangyayari sa iyo, sigurado ako na malulungkot siya. Pinunasan ni Bianca ang luha nito. Magpatuloy ka, tuparin niyo pangarap ninyo. Huwag mo hayaan na makulong sa nakaraan. Pero hindi ganoon kadali. Alam ko, kaya simulan mo alisin ang galit at put diyan sa puso mo. Upang makapagsimula ka ulit. Sigurado ako matutuwa siya habang nakatingin sa langit. Thank you. Niyakap siya ni Candace, pinunasan nito ang luha sa kaungumiti. Friends. Inilahad nito ang kanyang kamay. Friends. Tinanggap ito ni Bianca. Nanatili pa sila doon hanggang sa magpasyahan na pumunta sa kani-kanilang room. Nagtatawanan pa sila habang lumalakad. Napahinto sila nang makita si Lance habang papalit-palit ang tingin ni Lance sa dalawa. Maiwan ko muna kayo. Paalam nito at pumunta na sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Hinayaan na lang niya ang dalawa na mag-usap. Kailangan nila ito. Kahit si Bianca ay nagulat sa kanyang nawalan. Marami siyang tanong kung bakit sinisi nito si Lance sa pagkawala ng kambal. Pero wala naman siyang karapatan makisali kaya pinilit na lang niya ang sarili na makatulog. Kinabukasan maaga nagising si Bianca kaya nag-ayos na ito ng kanyang gamit para sa pag-alis nila. Nagligo na rin ito saka nag-ayos sa kanyang sarili. Paglabas nito ay nakita niya agad Lance kalalabas lang sa kanyang kwarto, nakaayos na rin ito. Let's go, sabi nito. Nagulat si Bianca nang kunin nito ang kanyang bag na hawak at ito na nagdala. Palabas na sila ng result nang makita.
nila si Candace. Mag-iingat kayo, nakangiting sabi nito at tinapik si Lance sa kanyakap si Bianca. Nagulat naman si Bianca sa kinikilos nito. Thank you, sabi ni Lance. Ako magpasalamat sa inyo. Huwag niyo kalimutan tumawag sa akin. Lumabas din tayo minsan kapag hindi na busy, saad nito. Nagpaalam na sila at nagpunta sa kotse ni Lance. Tahimik sila buong biyahe, dumaan muna sila sa drive-thru upang bumili ng pagkain at doon na nila kinain sa sasakyan. Ilang oras din ang kanilang biyahe bago sila nakarating. Bianca, tawag ni Lance kaya napatingin si Bianca dito. Thank you. For what? Nagtatakang tanong nito. Wala naman itong matandaan na ginawa upang magpasalamat ito. Ewan ko kung ano na pag-usapan niyo ni Candace, but I'm happy that we were okay. Thank you dahil sabi ni Candace hindi siya magigising kung hindi dahil sa iyo. Hindi naman alam ni Bianca ang kanyang sasabihin. Can we go out next weekend? Pasasalamat. Psst, don't accept no. Hala ka. Wala naman akong ginawa. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Basta labas tayo this weekend. Nagulat si Bianca nang makita niyang umiti si Lance. Bihira lang talaga ito. Hey! Labas na ako, nauutal na sabi ni Bianca. Namumula ang pisngi nito dahil nahihiya siyang nakatulala nakatingin kay Lance. Mabilis pa sa kidlat ito lumabas at pumasok sa bahay. Kaya hawak nito ang dibdib at habol ang hininga nang makarating sa loob ng bahay. Pinagalitan naman nito ang kanyang sarili dahil sa kahihiyan kanina. Anong nangyari sa mukha mo, princess? Nasunog sa araw. Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Daddy, gulat na sabi nito nang makita ang ama. Bakit namumula iyan? Wala ito, Daddy, akyat na ako. Paalam nito at nagmamadaling umakyat sa taas saka nagtungo sa kanyang kwarto. Mabilis ito tumalon sa kanyang kama at nahiga. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng unan at nagpagulong-gulong sa kama hanggang sa mahulog. Ouch, ang sakit, maiiyak na sabi nito habang hawak ang sa may puwetan. Kasalanan mo ito, Lance, inis na sabi nito sabay bato sa unan. Para itong bata na inagawa ng lollipop. Bumalik ito sa kanyang kama at bigla na naman naisip ang ngiti ni Lance kanina. Binatukan nito ang kanyang sarili. Pinikit nito ang kanyang mata pero ang ngiti ni Lance ang kanyang nakikita. Ano ba nangyayari sa akin? Tanong nito sa kanyang sarili. Inabot nito ang kanyang cellphone upang maglaro ng ML upang mawala sa kanyang isip si Lance. Sobrang lapad ng ngiti nito matapos ang game dahil nanalo ito. Naisipan niya buksan ang kanyang Instagram. Pero nabitawan nito ang kanyang cellphone kaya naglanding ito sa kanyang mukha. Hinihimas-himas nito ang natamaan ng cellphone at muling tiningnan kung hindi ba siya nagmamalikmata. Nag-follow talaga siya sa akin. Napaupo si Bianca sa kanyang kama at tiningnan kung totoong account ba ito ni Lance. Wala itong gaanong post ng kanyang sarili. Kung meron may ay naka-mask kung hindi nakatalikod. Pero kahit ganoon ay madami pa rin itong followers. Nagtaka naman si Bianca kung bakit ito nag-follow sa kanya. Nagdalawang isip si Bianca kung i-follow back niya ito. Pero napasigaw ito nang hindi inaasahan na pindot niya at na-follow back niya ito. Napatayo ito sa kama at nagpalakad-lakad sa kanyang kwarto dahil sa nagawa. Napatingin ito bigla sa kanyang cellphone nang umilaw ito at Papi na may message si Lance. Nagtalo pa ang kanyang isipan kung titingnan ba niya. Huminga siya ng malalim saka kinuha ang cellphone at binasa ang message nito. Lance Hernandez, may naiwan ka sa sasakyan ko. Napakunot naman ang kanyang noo at iniisip kung ano naiwan niya. Hanggang sa may pinadala itong picture. Napatakip siya sa kanyang bibig nang makita ang sunglasses na binili pa niya sa New York noong mai-shoot siya. It's Bianca. Kukunin ko na lang iyan kapag nagkita tayo. Itago mo iyan, mahal yan. Lance Hernandez, noted ma'am. Napailing na lang si Bianca nang mabasa ang message nito. Nilagay niya sa kanyang drawer ang cellphone saka nahiga sa kama hanggang sa makatulog ito. Nagising ito hapon na kaya bumaba siya upang kumain dahil nakaramdam ng gutom. Agad naman siya. Pinaghanda ni Manang ng pagkain. Si Daddy. Umalis ma'am. Tumango lang ito at kumain ulit. Matapos kumain ay niligpit ni Manang ang kinainan nito.
Nanood muna ito ng show sa Netflix hanggang sa magsawa at bumalik sa kanyang kwarto. Nahiga ito at nakatulala nakatingin sa kisama. Bumangon ito at kinuha ang cellphone sa drawer. Nagulat ito nang makita ang umuulan na message ni Lance. Lance Nandez, busy ka? Lance Nandez, labas tayo. Lance Nandez, ibalik ko lang to baka masira at makabayad pa ako. Lance Nandez, isas ko. Lance Nandez, galit ka? Lance Nandez, nadistorbo yata kita. I'm sorry. Ilan lang yan sa message ni Lance. Nagulat naman si Bianca kung ano nakain ito. Nag-reply siya dito at sinabing nakatulog siya. Naghintay siya ng ilang minutes sa reply nito, pero wala pa rin kaya ibinalik na lang niya ito sa drawer. Kinuha niya ang kanyang laptop at doon nanood ng C-drama. Naging busy si Bianca sa school dahil sa mga kailangan niyang mapasa na activity. Kakatapos lang din ng kanilang exam kaya. Sobrang stress ng kanyang utak sa pag-aaral. Hindi naman nasayang ang pagpupuyat nito dahil naipasa niya ang exam. Natutuwa din ang ilan sa mga guro niya dahil sa malaking improvements nito. Nagpasalamat talaga si Bianca kay Lance dahil mahaba ang pasensya nito upang turuan siya. Kinuha niya ang kanyang susuotin para sa lakad nila ni Lance. Hindi nito alam kung saan siya nito dadalhin. Kinukulit niya itong paaminin sa Instagram dahil doon sila nag-uusap pero ayaw talaga nitong sabihin. Naisipan niyang suotin ay ripped jeans saka white tops. Inihanda nito ang kanyang mask at cap para mamaya. Kailangan niya ito para iwas sa gulo. Nag-spray lang siya ng perfume bago. Nagmamadaling bumaba. Saan tayo pupunta? Tanong nito nang makapasok sa sasakyan. Ninisyan lang ito ni Lance kaya hinampas niya ito sa balikat. Uy, sabihin muna sa akin. Pangungulit nito. Makikita mo mamaya pagdating natin doon, sabi nito habang seryosong nakatingin sa daan. Hindi na lang niya ito kinulit, hinayaan na lang niya dahil hindi talaga niya mapaamin. Ilang oras din ang kanilang biyahe hanggang sa huminto ang sasakyan. Napatingin si Bianca sa paligid, hindi pa siya nakapunta sa lugar na ito. Sinuot muna niya ang kanyang mask at cap bago lumabas sa kotse. Saan ba tayo? Sabi nito nang makalapit kay Lance. Pumunta muna sila sa kabilang kanto. Purple Pito Cafe, basa ni Bianca sa shop bago ito pumasok. Napatakip na lang siya sa kanyang bibig nang makita kung anong klaseng cafe ito. Hindi niya alam kung saan siya unang pupunta. Yuh, ano nangyari sa'yo? Napatingin si Bianca kay Laurent nang magsalita ito. Dahil sa labis na tuwa ay bigla niya itong niyakap. Sorry, sabi nito nang ma-realize nito ang kanyang ginawa. Nadala lang siya dahil sa labis na tuwa. Kahit sinong army fans dalhin sa lugar na ito ay magwawala. Sa bawat sulok ay makikita ni Bianca ang mga hinahangaan niya na gift. Ang gwapo talaga ng mga asawa ko, saad nito sabay haplos sa larawan nito. You are acting like child. Tiningnan nito ng masama si Lance. Hindi kasi nito alam ang nararamdaman ni Bianca, hindi niya akalain na may ganito palang lugar. Sana madalas na siyang nakatambay dito. You want me to take you to picture? Talaga? Okay lang sa iyo na maging photographer ko for today? Tumango lang ito kaya mabilis inabot ni Bianca ang kanyang cellphone upang makunan siya ng picture. Kunin mo iyang mask mo. Umiling naman si Bianca baka may makakilala sa kanya. Don't worry, wala naman ibang tao dito maliban sa crew ng CAF, sabi nito. Sigurado ka? Baka may papasok. Sigurado ako, we have 3 hours to enjoy this place, sabi nito. Kaya inalis ni Bianca ang suot na mask at cap. Umiti siya ng napakatamis at kinunan siya ni Lance ng picture sa bawat sulok. Napailing na lang si Lance dahil sa kinikilos nito, para itong bata lalo na noong nakita niya ang mga gilt dolls. Let's eat, yaya nito matapos ang mahabang oras na pagkuha ng larawan. Vanilla latte sa akin saka blueberry cheesecake, masayang sabi ni Bianca. Ibibigay sana niya ang kanyang bayad dito pero tumanggi si Lance kaya naupo na lang ito at hinintay si Lance na makabalik. Thank you pala dito, nakangiting sabi nito nang makabalik si Lance. I hope you like it, see. Super, grabe hindi ko maipaliwanag iyong saya nararamdaman ko. Gusto ko iuwi lahat ng picture nila. Napatingin naman si Bianca kay Lance nang marinig ang tawa nito. Kay sarap nito pakinggan parang isang musika. Bumalik lang sa sarili si Bianca nang marinig ang boses ng isang crew at binigay ang kanilang order.
Enjoy, ma'am and sir, sabi nito sabay alis. OMG. Ang cute ng lalagyan nila ng drinks. Sobrang cute ng Chaibi na mukha. Tuwang-tuwa na sabi ni Bianca. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang kunan ito ng larawan. Give me that, wika ni Lance sabay turo sa cellphone nito. Binigay naman ito agad ni Bianca. Smile, sabi nito sabay click. Wait lang, hindi pa ako ready. Napangiti naman si Lance sa sinabi nito. Kumuha pa ito ng ilang larawan bago sila kumain. Habang kumakain panay naman ang kwento ni Bianca dito, kung paano siya kabaliw sa Keith. Kinuwento pa nito kung paano ito tumakas upang pumunta sa concert nito. Kung paano ito nabaliw sa kabibili ng mga merch. Nakatingin lang si Lance dito at nakikinig sa bawat sinasabi ni Bianca. Matapos nila kumain ay namili muna si Bianca kung ano bibilhin niya ng mga merch. Sa dami nito ay naguguluhan siya kung ano kukunin ito. Ilang oras din ito tumitingin habang nakatingin lang si Lance dito at hinihintay na makapili siya. Paglabas nila sa shop ay si Lance ang may dala sa mga pinamili nito. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Bianca. Nagpunta rin sila sa mall at parang yaya lang ni Bianca si Lance dahil ito ang nagdadala sa mga pinamili ni Bianca. Sa bawat sulok ng store ay laging nakikita ni Bianca ang kanyang mukha. Kaya mas tinakpan talaga nito ang kanyang mukha dahil sa takot na may makakilala sa kanya. May gagawin ka ba? Tanong ni Laurent habang naglalakad sila papunta sa parking area. Wala naman. Bakit? May pupuntahan sana ako if okay lang sa iyo na sumama. Sure. Talaga? Mumiti lang si Bianca sabay tango nito. Sumakay na sila sa sasakyan. Hindi alam ni Bianca kung saan sila pupunta. Nakita lang nito na huminto si Lance sa isang flower shop. Bumaba ito at pagbalik nito ay may dala ng bulaklak. Tahimik ang kanilang biyahe hanggang sa makarating sila sa sementeryo. Nauna bumaba si Lance at nagmamadali naman sumunod si Bianca. Matatakutin ito kaya napahawak ito sa may damit ni Lance. Hindi naman siya sinita nito at hinayaan lang. Napatingin si Bianca sa puntod nang huminto sila. Ethan Lance Hernandez, basa nito sabay tingin kay Lance. Naisip ni Bianca na ito ang pumanaw na kakambal ni Lance. Nilinis muna ni Lance ang puntod sa kanilagay ang dalang bulaklak nito. Naupo ito sa may damuhan. Nakamasid lang si Bianca sa bawat kilos ni Lance. Kumusta, bro? Pasensya na kung hindi nakita na dadalaw. Sobrang busy ko sa school, alam mo na kailangan ko maging top isa tulad mo para hindi magalit si mommy. Nagulat naman si Bianca sa kanyang narinig. Teka bro, may kasama pala ako. Si Bianca. Nabigla naman si Bianca sa sinabi nito, hindi nito alam kung ano ang gagawin. Kakausapin ba niya ito tulad ni Lance? She helps me a lot, bro, para maging okay kami ni Candice. Nagkausap na kami ni Candice. Matagal din may galit sa akin iyong nobya mo. Kahit sino naman talaga magagalit kaya hindi ko siya masisisi. Pasensya ka na, bro. Dahil sa akin na wala ka, hindi mo na tuloy natupad ang pangarap mo maging isang magaling at kilalang doktor. Patawarin mo ako, bro. Naawa si Bianca sa kanyang nakikita. Hindi niya ito masisisi kung bakit malamig at masungit ito. Sa kabila pala ng lahat ay may dinadala itong sakit. I wish you were here, bro. At ako na lang ang nawala. I'm so tired and scared of making a mistake that mom will get mad. I'm not like you, bro, na sobrang bait. Alam ni Bianca na pinipigilan lang nito ang sarili na maiyak. Naawa siya kay Lance para itong nabubuhay sa hindi niya katauhan. Pilit niya ginagawa kung ano ang buhay at ugali ng kanyang yumaong kapatid. Lance D. Tawag ni Bianca, napatingin naman si Lance dito. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi mapigilan na sabihin ni Bianca dito. Tiningnan lang siya ni Lance, hindi ito nagsalita. Alis na kami, bro. Sa susunod ulit. Tumayo ito at nagpagpagsaka na unang maglakad. Sinundan naman ito ni Bianca hanggang sa makabalik sila sa sasakyan. Sobrang tahimik nila, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Don't blame yourself, Lance, basag ni Bianca sa katahimikan. You don't know the whole story, malamig na sabi nito. Pero mali iyang ginagawa mo. Hindi iyan magugustuhan ng kakambal mo. Hindi ka Diyos na hawak mo ang buhay ng tao. Para alam mo kung kailan ito mawawala.
Madali mo yang sabihin kasi hindi mo alam ang totoo. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang kakambal ko, dapat ako ang mamatay. Mapait na sabi nito at napapikit na lang si Lance. Hindi naman tama na isisi mo lahat sa sarili mo. Wala naman gusto mangyari iyon. Kaya pakawalan mo na iyan, giit ni Bianca. Hindi na nagsalita si Lance at pinaandar nito ang sasakyan. Nanahimik na lang si Bianca, alam nito na mahirap pa kay Lance tanggapin lahat. Kailangan pa nito ng mahabang panahon. Pagdating niya sa bahay ay agad ito bumaba. Nagpasalamat siya kay Lance bago ito pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong naman siya ni Manang upang tulungan na dalhin ang kanyang mga pinamili. Nag-shower siya agad dahil sobrang lagkit na niya. Matapos patuyuin ang buhok ay natulog na ito. Kinabukasan maaga naman itong pumasok. Sinalubong siya agad ng kanyang kaibigan. Habang papunta sa kanilang room ay panay ang kwento nito tungkol sa ginawa nila noong weekend. Excuse me. Napatingin naman si Bianca kung sino bumunggo sa kanya. Nakita nito si Rachel na nakangiti. Paharang-harang kasi sa daan, sabi nito sabay irap. Aba! Gusto yata nito ng away. Susugurin na sana ito ni Misha, mabuti na lang at mabilis na pigilan ni Joe. Kumalma ka. Misha naman, masyado ka namang war freak. Hindi naman kita pero para kang aso tumatahol na. Nagtawanan naman ang mga kasama ni Rachel. Sumusobra ka, sino sa atin manghihiram ng mukha sa aso kung masapak kita? Inis na sabi ni Misha at tinaas ang kamay nito, pero hinawakan ito ni Joe. Misha, tama na yan. Awat ni Bianca dito. Lumapit siya kay Rachel at kinuha ang kamay saka iniligay ang pera. Ito 20 pesos, maghanap ka ng kausap. Huwag mo kami abalahin. Mahal ang oras namin. Inirapan ito ni Bianca sabay lakad. Naiwan naman si Rachel na parang gulat sa ginawa ni Bianca. Habang panay naman ang tawa ni Misha at Joe bago ito sumunod sa kaibigan. Hoy, bes kung alam mo lang ang mukha ni Rachel. Sobrang nakakatawa, sabi ni Misha sabay hampas sa aking balikat habang naglalakad sila papunta sa room. Sayang naman iyong 20, bes, singit ni Joe. Tama si Joe, sayang iyong 20. Akin na lang sana iyon, sabi nito sabay tawa. Pamasko ko na lang iyon. Bongga. Advance pamasko si Mayor. Napailing na lang si Bianca sabay pasok sa room nila. Maingay ang buong klase dahil wala pa ang kanilang guro, natahimik lang ito nang pumasok ang math teacher nila. Iwasmin, solve this one. Napatayo naman si Bianca nang marinig ang kanyang apelyido habang ang kanyang mga kaklase ay nagsimula ng magbulungan. Lumapit si Bianca sa pisara at sinagutan ito. Good job, you improved so much. Purinit okay Bianca. Napangiti naman si Bianca sa kanyang narinig. Malaki talaga ang natulong ni Lance. Hindi kasi ito tumigil sa pagtuturo sa kanya hanggang sa hindi niya ito makuha. Ang galing ng besi ko. Nakangiting sabi ni Misha. Pakilala mo kami sa tutor mo para naman makapagpasalamat kami, dagdag nito. Nga, pagsang-ayon ni Joe. Soon kapag hindi yon busy. Sabihan ko muna, sabi nito at bumalik na sa pakikinig. Matapos ang kanilang klase sa subject na math, ay pumunta sila sa cafeteria upang kumain. Napatingin naman si Bianca sa paligid. Hindi niya nakita si Lance. May hinahanap, tanong ni Misha sa kaibigan. Umiling naman si Bianca dito. Amini, halata mo kaya? Wala nga kasi. Nauna na itong pumila sa dalawa, panay naman ang pangulit ni Misha at Joe kay Bianca. Hindi na lang niya ito pinansin. Matapos nila kumain ay bumalik na sila sa kanilang room. Hinihintay nila ang kanilang guro sa susunod na subject. Kinuha naman ni Bianca ang cellphone at saka binuksan ang Instagram. Abala ito sa katitingin sa picture ng biglang may message si Lance. Lance Nandez, no class. It's Bianca, hinihintay pa namin yung teacher. Lance Nandez, labas tayo. Hindi naman alam ni Bianca kung ano ang kanyang i-reply. Tama ban mag-cutting siya. Pero naiisip niya na hindi niya maiintindihan ang discussion nito dahil wala siya mood kasi inaantok na ito. Bored na rin ito. It's Bianca, G. Matapos niya mag-reply ay tumayo ito.
Alam niya na masama ang mag-cutting pero wala talaga siya sa mood-making sa kanyang teacher. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Misha, napatingin naman si Joe sa kanya. Clinic, masama pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya sa kanyang kaibigan, ayaw naman niya aminin na mag-cutting siya baka sumama pa at mahuli sila. Samahan ka naming. Mabilis naman umiling si Bianca, mabuti at napapayag niya itong huwag siya samahan. Paglabas niya ay nakasalubong pa niya ang kanyang guro, sinabi nito na pupunta ito sa klinik dahil masama ang pakiramdam. Mabuti na lang at napaniwala niya ito. Mabilis siyang nag-message kay Lance kung saan sila magkikita. Sinabi nito hihintayin siya nito sa labas. Mabuti na lang at nadaan sa kanyang acting skills ang guard at sinabi na pinauwi siya dahil masama ang pakiramdam. Hinanap niya agad si Lance at nakita niyang nakasandal ito sa poste, habang ang isang kamay ay nakalagay sa bulsa at ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang bag. Nilapitan ito agad ni Bianca. Saan tayo pupunta? Excited na tanong nito. Diyan lang. Naglakad na si Lance kaya sinundan ito ni Bianca. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Lance. May pinasukan lang itong mga eksena na hindi pamilyar kay Bianca. Ngayon lang siya nakapunta dito dahil kapag nagka-cutting sila ni Misha ay sa malito pumupunta. Mabuti na lang at nakasuot ito ng mask, marami pa naman tao ang kanilang dinaanan. Labas na ito ng school kaya hindi na safe para sa kanya. Bakit dito? Nagtatakang tanong ni Bianca nang huminto sila sa may internet cafe. Maglalaro ako. Napasimagot naman si Bianca sa sagot nito. Sana pala ay hindi na siya sumama dahil hindi naman siya mag-enjoy sa lugar na ito. Kainis ka naman. Bahala ka dyan. Nag-walk out ito at naglakad pabalik. Nagdarasal de asana hindi siya maligaw dahil hindi niya kabisado ang bawat sulok nito. Napasinghap ito nang biglang may humawak sa kanya, nakahinga lang ito nang maluwag nang makita kung sino ito. Ginugulat mo naman ako. Bakit ka nandito? Akala ko ba maglalaro ka? Baka ano mangyari sa iyo dito? Bumalik na tayo doon. Delikado ang lugar na ito lalo na sa tulad mo. Nakaramdam naman ng takot si Bianca. Napatingin siya sa paligid, medyo creepy din at tago ito. Kaya napipilitan na sumama ito pabalik. Pumasok na sila sa loob ng internet cafe, nakasimagot si Bianca, pero hindi naman ito nakikita ni Lance dahil natatakpan ito ng mask. Naiinis si Bianca pero wala siyang magawa. Takot naman ito mapahamak. Nagsimula nang maglaro si Lance, nakatingin lang si Bianca dito. Minsan nagugulat siya nang may sumisigaw, hindi siya sanay dito lalo na kung bigla na lang nagmura. Ano ba makukuha mo sa laro na yan? Happiness, sagot nito habang seryoso itong nakatingin sa nilalaro nito. Papiliin ka, yang laro o girlfriend mo. I will always choose to my girl. Hindi naman mapigilan humanga sa sagot nito. Bakit? Even not. I will not let my girl be exchanged in this game. It's just a game. It's okay if I don't play, as long as my girl will not feel neglected. Naisip ni Bianca na swerte ang maging girlfriend nito. Wow, pang Miss Universe naman. Sino ba jowa mo ngayon? May nakikita ka ba? Ang sama mo, sige na sagutin muna. Pamimilit nito, gusto din kasi nito malaman kung anong klase ang jowa nito. Sigurado siyang mahilig din ito sa matalino tulad niya. Wala nga. Ivy mo naman. Sige na hindi ko ipagkakalat. Nakangiting sabi nito sabay taas ng kamay. Manahimik ka na lang. Matatalo ako sa iyo Napasimagot naman ito, kinalabit niya ito pero hindi siya nito pinapansin. Abala na ito sa laro. Bahala ka dyan, sabi nito at tumayo sa lumabas sa internet cafe. May nakita siyang bakanting upuan sa labas ng internet cafe, kaya naisipan niyang doon na lang hintayin si Lance. Hindi naman niya gusto sa loob sobrang ingay. Hay ganda! Napatingin naman si Bianca nang biglang may nagsalita. Napakunot ang kanyang noo sa kanyang nakita. Natakot siya dahil para itong naghahanap ng away, hindi na lang niya ito pinansin. Masungit naman, bet ko yan. Mag-isa ka lang. May kasama ka ba? Ako. Kilala ni Bianca ang boses nito. Paglingon niya ay nakita niya si Lance, nasa bulsa nito ang mga kamay. Nathan, ikaw pala.
Gulat na sabi ng lalaki. Sige, pasok na ako, nagmamadali itong umalis na parang takot na takot. Bakit ka lumabas? Tanong nito, gusto ito sa paki ni Bianca dahil hindi nito makuha na ayaw niya sa loob. Tapos ka na? Iniwan ko na wala ka kasi. Nagulat si Bianca sa sagot nito, siguradong natalo na iyon dahil iniwan niya. Kain tayo, yaya nito. Natuwa naman si Bianca kaya tumayo ito agad. Sabay silang naglakad ni Lance, takot lang nito mawala. Nagtaka si Bianca nang huminto sila sa may maliit na kainan. Hindi pa nakakain sa Bianca sa ganitong lugar. Malinis dito sa kamasarap. Para naman nabasa ni Lance ang iniisip nito. Nathan, ikaw pala, nakangiting sabi ng Tinder. Nagtaka naman si Bianca dahil halatang close sila ng may-ari ng karenderya. Si Lance na ang pumili ng makakain nila. Naghanap si Bianca ng maupuan. Napili niya ang pinakasulok para hindi siya makita ng mga tao. Napatingin naman siya nang biglang may pagkain sa mesa. Nakita niya si Lance na bitbit ito. Matapos mailgay lahat ng pagkain ay ibinalik niya ang tray sa kaumupo. Bakit pala Nathan tawag nila sayo? Nagtatakang tanong ni Bianca at sumubo na ito ng pagkain. Napatingin naman siya sa pagkain dahil sobrang sarap nito. Nathan naman talaga tawag nila, ikaw lang naman tumatawag sa akin ng Lance, sagot nito. Sigurado ka? Naman, kahit parents ko Nathan tawag sa akin. Halaka, dapat pala Nathan na itawag ko sayo. Prefer you call me Lance, sabi nito. Okay, teka kumakain ka pala ng ganito, nagtatakang tanong nito. Halata naman na mayaman ito dahil sa sasakyan at pananamit nito ay halatang pangmayaman. Masarap naman dito, bakit hindi? Tama naman ito, naiisip ni Bianca mabuti hindi ito maarte tulad ng iba. Matapos nila kumain ay binayaran ni Lance ang kanilang kinain saka naglakad na sila ulit. Hindi alam ni Bianca kung saan na naman sila pupunta. Kuya Nathan. Napatingin ako sa bata na tumatakbo papunta sa kinaroroonan nila. Tuwang-tuwa ito nang makita si Lance. Laro tayo, sabi nito sabay hawak sa kamay nito. Sure. Pumalakpak naman ang bata dahil sa sagot ni Lance. Kaya umupo na lang si Bianca sa may damuhan habang nakatingin kay Lance at iyong bata naglalaro. Napangiti si Bianca habang nakatungin nito, nakikita niya ang isang ugali nito maliban sa pagiging cold at suplado. Hindi mo akalain na mabait at masayahin ito kapag mga bata na ang kaharap. Ate, sali ka sa amin. Nakangiting sabi ng bata nang lumapit ito kay Bianca. Tumatalon-talon naman ito sa tuwa nang tumayo si Bianca. Naghabulan sila, minsan si Lance ang taya, minsan naman si Bianca o ang bata. Sobra silang nag-enjoy, natigil lang ito nang mapagod sila sa kakatakbo. Nahiga sila sa may damuhan. Ang ganda ng kalangitan, mahinang sabi ni Bianca. Ate, parang aso yon. Turo ng bata sa ulap. Iyon din tingnan mo, masayang sabi nito. Kuya Nathan, girlfriend niyo si ate. Nagulat naman si Bianca sa sinabi ng bata. Napatingin ito kay Lance kung ano reaksyon nito. Pagkatapos sabihin ni Lance na hindi niya nobya si Bianca ay tumayo ito saka nagpaalam upang bumili ng pagkain. Kaya tanging si Bianca at ang bata lang naiwan. Nausap lang sila at sinabi nito kung paano nakilala si Lance. Hindi naman makapaniwala si Bianca sa bawat sinabi ng bata. Iba-iba ito sa kanyang nakilala, gusto tuloy niya makilala ang ganoon na side ni Lance. Napatingin naman siya sa oras, nagtataka ito kung bakit hindi pa rin nakabalik si Lance. Kanina pa kasi iyon umalis. Pinanood na lang ni Bianca ang bata nang huli ng salagubang. Pero nabigla si Bianca nang biglang may humawak sa kanya, hindi niya kilala ito. Sumama ka sa amin, matigas na sabi nito sabay hila kay Bianca. Hindi naman maipaliwanag ni Bianca ang kanyang kaba, hindi niya ito kilala at nagtataka ito kung ano ang pakay nito sa kanya. Bitiwan mo ako o sisigaw ako, lakas loob na banta nito at pilit inaalis ang mga kamay na kahawak nito sa kanya. Huwag ka na umangal pa kung ayaw mo masaktan. Mas hinigpitan nito ang pagkakahawak kay Bianca, kaya namimilipit si Bianca sa sakit. Bitawan mo ang ate ko, sigaw ng bata nang makita nito si Bianca na pinipilit. Buwiset may asungot pa. Bilisan mo diyan. Utos ng lalaki sa kanyang kasama. Bigla naman tinakpan nito ang ilong ni Bianca ng panyo. Unti-unti nakaramdam ng hilo si Bianca hanggang sa nawalan siya ng malay. Nagising si Bianca dahil sa ingay,
unti-unti niyang minulat ang kanyang mata at nilibot ang paningin nito. Hindi siya pamilyar dito, hindi niya alam kung nasaan siya. Huli niyang natandaan bago siya nawala ng malay ay narinig niya ang sigaw ng bata. Ginalaw nito ang kanyang kamay pero nakatali ito. Gising ka na pala. Napatingin si Bianca sa lalaki nasa harapan niya. Ito iyong lalaki sa internet cave. Bakit ako nandito? Tanong nito pero ngumisi lang ang lalaki. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Please, pakawalan niyo na ako. Pagmamakaawa nito, kinakabahan na si Bianca. Hindi niya ito kilala, natakot ito baka may gawin itong masama sa kanya. Relax lang, mamaya na kapag dumating si Nathan, sabi ng lalaki. Nagtaka naman ito kung ano ba nagawa ni Lance sa kanila. Nagalit ba ito dahil sa laro nito na iniwan sa internet cave? Pwede kayo makulong sa ginawa niyo. Kaya pakawalan niyo na ako, sigaw nito pero tinawanan lang siya ng lalaki. Manahimik ka kung ayaw mo takapan yang bunganga mo. Banta nito kaya napatigil si Bianca. Masunurin ka pala. Pinili na lang ni Bianca manahimik dahil hindi naman niya kilala ito baka ano pa gawin nito sa kanya. Napatingin naman si Bianca ng biglang mailumapit na lalaki, nakakatakot ang hitsura nito. May malaking peklat ito sa mukha. Sigurado ba kayo na pupunta si Nathan? Mahalaga ba ito sa kanya? Tinuro nito si Bianca. Boss, nakita ko silang magkasama. Sinundan din namin sila, sagot ng lalaki na kausap ni Bianca kanina. Siguraduhin niyo kung ayaw niyo malintikan sa akin. Chill lang boss, sigurado kami. Makakaganti rin tayo sa Nathan na iyon. Hindi maisip ni Bianca kung ano kasalanan na gawa ni Lance dito. Natatakot siya sa kanyang sarili, hindi mapagkatiwalaan ang mga mukha nito. Halatang mahilig ito sa away. Boss, nasa labas na ang Phantom Knight, sabi ng lalaki na hinihingal, halatang kagagaling lang sa takbo. Nagtaka naman si Bianca kung sino ang Phantom Knight na sinasabi nito. Humanda kayo, sigaw ng lalaki na may peklat sa mukha. Nagsihanda naman ang mga tauhan nito, akala mo susugod sa gera. Hindi pa rin nagbabago itong mabantot muna ugali. Nandamay ka pa. Napatingin naman si Bianca dahil kilala niya ang boses na iyon. Unti-unti niyang nakikita ito nang makalapit na sa kanilang kinaroroonan. Nakita niya si Lance na magkasalubong ang kilay at nasa bulsa nito ang isang kamay. May mga kasama itong 4 na lalaki, isa lang kilala nito si Ace. Kumusta? Matagal na hindi tayo nagkita, nakangising sabi ng lalaki. Ito na nahimik na sana kung hindi ka lang malaking gago ng gulo ka ba talaga. Totoo pala ang balita na tumigil na kayo at watak na ang Phantom Knight. Pero bakit parang buo pa yata kayo na pumunta nito? Nakangising sabi nito at nilalaro ang baseball bat na huwak. Mahalaga ba talaga itong babae na ito, dagdag nito sabay tingin kay Bianca. Kung sa bagay maganda at makinis. Mukhang masarap. Nanindig naman ang balahibo ni Bianca sa kanyang narinig. Wala naman akong pakidyan. Nagulat naman si Bianca sa sinabi ni Lance. Gusto niya itong murahin. Sigurado ka? Bakit ka nandito? Ayaw mo pa talaga aminin. Totoo naman kasi hindi ko naman iyan kamag-anak. Pakawalan muna iyan, mariing sabi ni Lance, malakas na tumawa ang lalaki. Paano kung ayaw ko, nakangising sabi nito at parang iniinis nito si Lance. Naghahanap ka bang sakit sa katawan? Sarkastis kong tanong ni Ace. Hindi pa rin nawala iyang yabang mo Ace, sabi ng payat na lalaki. Pwede ba ninyo pakawalan muna ako, mamaya na iyang reunion nyo? Hindi matiis ni Bianca hindi magsalita. Napatawa naman ang isang kasamahan ni Lance, kaya tiningnan ito ng masama ni Bianca. Pakawalan ko na ba, boss? Tumango lang ang lalaki kaya mailumapit kay Bianca at tinanggal ang tali nito. Napatingin naman si Bianca sa kanyang kamay na mumula. Gusto niyang sapakin ang lalaki pero nangunguna ang takot nito. Nagulat naman si Bianca nang bigla siya nitong tinulak sa kinaroroonan ni Lance. Mabuti na lang at nahawakan ito agad ni Lance kung hindi na subsob na ito sa sahig. Dalhin mo siya sa labas, utos ni Lance at hinawakan si Bianca ng kasama ni Lance at dinadala nito palabas. Napalingon naman si Bianca kay Lance hanggang sa hindi niya ito makita dahil nakalabas na sila. Huwag ka mag-alala. Kaya na nila yon, sabi ng lalaki. Hindi naman makapaniwala si Bianca dahil mukhang wala lang sa kanya. Nag-alala naman si Bianca dahil 3 lang sina Lance habang napakarami iyong nasa loob,
napatingin naman si Bianca sa lalaking nagdala sa kanya sa labas. Sumandal ito sa may pader sa doon nagyoyosi. Ilang oras na lumipas, pabalik-balik lang ng lakad si Bianca. Hindi ito mapakali. Gusto na nitong tumawag ng pulis. Pero napatingin ito ng may palabas. Nakita niya si Lance at mga kasamahan nito. May kaunting galos ang mukha nila at madumi ang mga suot nito. Ano nangyari? Salubong ng lalaki sa kanila sabay patay sa yosi nito. Ayun, tulog lahat, mayabang nasabi ni Ace. Nakakamiss din ito, matagal rin hindi nagamit ito. Pinakita ng lalaki na blonde ang buhok ang kanyang kamao. Maraming salamat, sabi ni Lance sa mga kasamahan sabay tapik nito. Ano ka ba? Kahit wala na iyong grupo natin. Matatag pa rin ang samahan at saka handa kami tumulong sa iyo. Sa susunod ulit, bro. Nagpaalam na ang mga kaibigan ni Lance. Sinundan naman ni Bianca si Lance na naglalakad. Gusto niya magtanong pero baka magalit ito. Kating-kati na siyang malaman ang totoo. Bakit galit sa kanya ang lalaki na dumukot sa kanya, napahinto sila isang itim na motor. Sumakay dito si Lance at inabot kay Bianca ang isang helmet. Naguguluhan man ay tinanggap ito ni Bianca. Sakay. Nagmamadaling sinuot ni Bianca ang helmet at hindi ito maayos kaya hinawakan siya ni Lance upang mapalapit dito. Ito na ang nag-ayos sa pagsuot ng helmet. Inalayan din siya nitong sumakay sa motor. Napakapit naman ng mahigpit si Bianca kay Lance nang pinaandar nito ang motor. Nakasandal sa mailikuran ni Lance si Bianca habang nakapikit ang mga mata. Nang huminto ang sasakyan ay unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Bianca kung nasaan siya. Bumaba lang siya at tinanggal ang suot na helmet. Sinundan niyang naglakad si Lance hanggang sa makarating sila sa may ilog. May mga bulaklak rin sa paligid kaya namangha si Bianca sa ganda ng lugar. Napatingin siya kay Lance na humiga sa damuhan sabay pikit ang mga mata. Unti-unti na rin lumubog ang araw kaya, napatingin siya sa kalangitan, sa paglubog ng araw ay natapos na naman. Sa pagsikat nito ay panibagong yugto na naman. Napatingin si Bianca kay Lance, hindi nito alam kung natutulog ba ito. Lumapit ito sabay upo sa tabi nito. Lance D. Nagbabasakali itong sumagot. Narinig ni Bianca ang malakas na buntong hininga nito, kaya alam nito na hindi ito tulog. Okay ka lang? I failed him again. Hindi maintindihan ni Bianca kung ano ibig nitong sabihin. Akala ko nakatakas na ako, patuloy pa rin pala ako, hinahabol ng nakaraan, malungkot na sabi nito. Dahil ba ito kanina? Bumangon si Lance sabay upo sa tabi nito. Kumuha ito ng maliliit na bato sa kanya tinatapon sa ilog. Isa sa grupo ni Greg ang nakaaway ko noon. Hindi ko akalain na hanggang ngayon abot pala langit ang galit nito sa akin. Akala ko tapos na, matagal na rin ako tumigil. Hindi nagsalita si Bianca, nakikinig lang siya dito. When Ethan died, tinigil ko na ang pagpasok sa gulo dahil ito ang pangako ko sa kanya. Sorry, mahinang sabi ni Bianca. Nakokonsensya siya dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya. Kung hindi siya nakuha nun ay hindi sana siya ginamit para mapapunta sila Lance. It's not your fault. Kasalanan ko lahat. Kahit anong takas ko ay hindi ko pa rin matatakasan ang buhay ko noon, malungkot na sabi nito. Ako dapat ang nawala, hindi ang kapatid ko. Pero siya ang kinuha ng mga nakaaway ko, akala kasi nila na ako iyon. Hindi marunong lumaban si Ethan kaya nabugbog at nasasak ito. Hindi alam ni Bianca kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon naiintindihan niya kung bakit masama ang loob ni Candice dito at kung bakit sinisisi nito ang kanyang sarili sa pagkawala ng kapatid. Hinayaan lang ito ni Bianca na ilabas lahat ng sakit. Nadala ko pa sa hospital si Ethan pero hindi kinaya ng kanyang katawan dahil sa maraming dugo na wala. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang pagsisisi. Kung sana nakinig lang ako. Naalala ni Lance ang bawat sandal noong nasa hospital siya kung saan naliligo siya sa dugo ng kanyang kapatid. Nagmakaawa siya sa doktor na gawin ang lahat upang mabuhay ang kapatid, pero nawala pa rin ito. Sinalo lahat ni Lance ang galit at puot ng kanyang mga magulang dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid. Siya ang sinisi sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kahit magkatulad sila ng mukha ni Ethan ay magkaiba naman sila sa ugali. Mahilig sa away si Lance habang si Ethan ay nasa bahay lang abala sa pagbabasa at pag-aaral. Nagsimula sa isang grupo na kaaway ni Lance hanggang sa dumami ang kanilang nakakabangga.
Malakas din ang grupo ni Lance kaya kinatatakutan ito ng lahat. Pero madami naman ang may galit ang gusto silang pabagsakin. Araw-araw ay lagi itong napapaaway, lagi naman itong pinagsasabihan ng kakambal na tumigil na. Kung nakinig sana siya hanggang ngayon, buhay pa ang kakambal niya. Lance. Hinawakan ni Bianca ang kamay nito. Pakawalan mo ang nandyan. Turo nito sa dibdib niya. Hindi matutuwa ang kakambal mo. Masakit man dahil nawala siya pero lagi mong isipin na wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ang dapat sisihin ay iyong sumaksak sa kapatid mo. Hindi ikaw, Lee. Nakatigtig si Bianca dito. Hindi alam ni Bianca kung ano ang nagtulak sa kanya, kung bakit bigla na lang niya niyakap si Lance. Ilang minuto din silang magkayakap bago bumitiw si Bianca. Medyo madilim na ang kalangitan kaya tumayo na si Lance. Inabot niya ang kanyang kamay upang alalayan si Bianca makatayo. Tahimik silang bumalik kung nasaan ang motor nito. Hindi din alam ni Bianca ang kanyang sasabihin kahit siya ay nagulat dahil bigla niyang niyakap si Lance. Maraming tumatakbo sa kanyang isipan, tahimik sila buong biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay ni Bianca. Salamat sa paghatid, sabi nito sabay abot sa suot niya na helmet. Kinuha naman ni Lance ang helmet. Thank you for making me feel better, sabi nito sabay paandar sa motor. Nakatingin lang si Bianca sa palayong motor hanggang sa hindi na niya ito matanaw. Napabangon si Bianca sa kanyang kama dahil sa ingay ng kanyang cellphone. Inaantok pa siya dahil ilang oras lang ang kanyang tulog dahil sa kaiisip kay Lance. Gusto na niyang batukan ang sarili, dinampot niya ang kanyang cellphone at agad na sinagot na hindi tinitingnan. Lumabas ka dahil nasa labas kami. Napatingin agad siya sa kanyang cellphone upang makita kung sino ang timawag. Joe, medyo gulat na sabi niya. Yes, it's me. Nananaginip ka ba, Bes? Narinig niya na may tumatawa sa kabilang linya. Sigurado itong si Misha iyon. Bumalik ka na sa Earth, Bianca. Lumabas ka na, dagdag nito. Kaya nagmamadali itong bumaba, narinig pa niyang tinatawag siya ni Manang pero patuloy lang siya lumabas at nagpunta sa gate. Bakit hindi na lang kayo pumasok? Pwede naman sa loob niyo na ako hintayin, reklamo nito nang mabuksan ang gate. Tinawanan lang siya ng kanyang mga kaibigan. Look at your face, para kang inaway ng 10 tao. Saka maganda kasi kung ikaw ang mag-welcome sa mga bisita mo, nakangising sabi ni Joe. Nauna pumasok ang dalawa kaya napakamot na lang si Bianca sa kanyang ulo, sabay sunod sa dalawang kaibigan. Mukhang wala ka naman sakit. Okay ka na ba? Tanong ni Misha sabay upo sa may sofa. Sinong may sakit? Gulat na tanong ni Manang sabay ilagay ng juice at cookies sa mesa. Si Bianca po, umuwi po siya kahapon ng maaga. Pinuntahan ka naming sa klinik pero wala ka na. Baka nakauwi ka, kaya dinalaw ka namin ngayon, salaysay ni Misha. Pero madilim umuwi si Bianca kahapon, nagtatakang saad ni Manang. Napatingin naman si Misha at Joe sa kanyang kaibigan. Punta muna ako sa kusina, paalam ni Manang. Ano iyon? Nakataas ang isang kilay ni Misha habang tinatanong ito. Wala, baka nalimutan lang iyon ni Manang, sabi nito. Ayaw naman nito sabihin kung ano talaga ang totoo. Hindi pa siya ready. Sigurado ka? Paniniguro ni Misha. Ano ka ba, Misha? Balak mo yata maging investigador. Manood na lang tayo ng movie sa kwarto mo, masayang sabi ni Joe. Pumayag naman si Bianca sa sinabi ng kaibigan. Nauna pa itong pumunta sa kanyang kwarto habang nakasunod lang siya dito. Naghanap muna sila ng magandang panoorin sa Netflix. Nagtalo pa si Misha at Joe kung ano ang panonoorin, tahimik silang nanonood, paminsan-minsan nagsasalita si Misha. Nagrereklamo ito kung bakit ganoon ang nangyari. Natapos nila ang kanilang pinanood na sobrang maganang kanilang mata dahil sa kaiyak. Kainis ka naman. Bakit kasi iyon napili nyo, reklamo ni Misha. Pinapaiyak nyo ako, nakakainis ang ending. Hinampas naman ito ni Joe sa balikat. Hindi lang naman ikaw umiyak. Pinunasan nito ang luha. Kumuha din ng tissue si Bianca saka pinunasan ang mga luha. Sobra silang naiyak sa kanilang pinanood. Hindi kasi nagkatuluyan ang bida dahil namatay ang babae dahil sa sakit. Hindi na rin nagmahal ang lalaki. Naging malungkot ang lalaki na bida at nanirahan itong mag-isa hanggang sa bawian ito ng buhay. That is what the film teaches us,
hindi lahat happy ending. Pero mawala man ang tao na mahal natin ay mananatili pa rin dito, sabay turo sa dibdib nito. Lumipas man ang ilang taon, nandyan pa rin ang pagmamahal natin doon. That was what we called greatest love. We will never forget the person and our feelings will never fade. Wow, nagsalita ang single, singit ni Misha kaya hinampas ito ni Joe ng unan. Pumagit na naman si Bianca sa dalawa upang awatin ito. Nagtinginan silang tatlo saka nagtawanan. Bianca, naalala mo ba noon kung paano nagpapansin itong si Misha sa kuya mo noon, panunukso ni Joe dito. Natawa naman si Bianca kapag naalala ang pinaggagawa ng kaibigan sa kuya niya. Worth it naman, ilang years na kaya kami. Alam mo salita na pang, forever na talaga, nakangiting sabi ni Misha sabay yakap sa unan. Napasimangot ito ng batukan ni Joe. Johnny Shalosi, mapanakit ka na. Bitter mo kasi. Hindi naman, I love myself. Sabay pa cute nito. Don't need a man to be happy, sabay kindat nito. Napailing na lang si Bianca at niyaya ang kanyang mga kaibigan na kumain. Sobrang ingay nila kumakain habang pinag-uusapan ang nakaraan. Panay tawa nila habang naalala ang mga kagaguhan na ginawa nila. Pagkatapos kumain ay bumalik ito sa kwarto at nanood ulit ng palabas sa Netflix. Pinili nila panoorin ay comedy kaya panay ang tawa at hampasan nila. Hindi nila namalayan ang oras hanggang sa gumabi na. Ilang palabas na rin ang kanilang natapos. Napagpasyahan ni Joe at Misha na doon matulog kay Bianca. Sobrang saya naman ni Bianca dahil matagal na rin nagsama sila. Kinabukasan sabay pumasok silang tatlo, habang papunta sa kanilang room nagpaalam muna si Joe na pumunta sa restroom, kaya silang Bianca at Misha na lang ang naiwan. Hi Bianca! Napalingon naman si Bianca kung sino tumawag sa kanya nakita niya si Ace ang kaibigan ni Lance. Nasa may gilid din si Lance kasama ng ilang kaibigan nito at parang hindi siya nito nakikita. Umiti lang si Bianca kay Ace sa kahinatak si Misha maglakad. Ang gwapo naman nun, bulong ni Misha, kinurot ni Bianca ang tagiliran ng kaibigan. Sumbong kita kay kuya, banta nito pero tinawan lang ito ni Misha. Wala naman magagawa yon. Misha, joke lang, sabi nito sabay peace sign, mas gwapo pa kuya mo doon sa kamahal ko, bawi nito. Kaya umiling na lang si Bianca at pumasok sa kanilang room dahil nakarating na ito. Pagkatapos ng kanilang klase ay nagpaalam muna si Bianca pumunta sa library sandal may kailangan lang siyang isauli. Nakasalubong niya si Lance pero parang hangin lang siya dito. Hindi siya nito pinansin. Napasimangot naman ito, nasanay naman itong hindi pinapansin noon. Pero akala kasi nito magkaibigan na sila simula noong lumabas sila. Para ka naman natalo sa loto. Anong mukha iyan? Natawang sabi ni Misha nang umupo si Bianca sa harap nito. Matapos nito magpunta sa library ay pumunta ito agad sa cafeteria dahil nandoon si Misha at Joe. Wala na iinis lang, sabi nito sabay agaw sa juice ni Misha. Tiningnan naman ito ni Misha ng masama dahil sa ginawa nito. Pero hindi ito pinansin ni Bianca dahil naiinis pa rin siya kay Lance. Cutting tayo, nakangiting sabi ni Misha. Umiling naman si Bianca dahil nag-cutting na siya. Ayaw naman niyang mapapadalas ang cutting niya. Ili mo naman, nakasimangot na sabi nito. Sa susunod na lang, Misha. Okay, ang pangit naman kung ako lang mag-cutting. Mas masaya kung tayong tatlo. Inisyan lang ito ni Bianca. Matapos nila kumain ay nag-ikot-ikot muna sila sa school. Minsan lang nila ito ginagawa dahil sobrang laki ng school. Hindi kaya nitong ikutin isang araw kaya kung saan lang kaya nila ay doon lang hanggang sa naupo sila sa may damuhan. Nasa likod sila ng gym, nakatingin lang sila sa mga ulap na alala ni Bianca noong magkasama sila ni Lance. Nakatingin din siya sa kalangitan noon. Napangiti siya kapag naalala ito. Iniling naman niya ang kanyang ulo at napasimangot kung paano parang hangin lang siya nito. Ilang oras sila na natili magkaibigan doon hanggang sa bumalik na sila sa kanilang room para sa kanilang klase. Mabili lang naman lumipas ang oras hanggang sa matapos ang kanilang klase at nagsuwian ng mga estudyante. Pag-uwi naman ni Bianca ay agad siyang nilapitan ng ama. Princess, tawag nito sa kanya. May ginawa ka ba's itutor mo? Nagtaka naman si Bianca sa sinabi ng ama. Hindi kita naintindihan, Dad, gulong-gulo na sagot nito sa ama. Narinig pa nito ang pagbuntong hininga ng ama.
He called me and told me that he would stop teaching you, her dad answered in frustration. Nagulat naman si Bianca sa sinabi ng ama. Nagtaka ito at naisip niya kaya ba ito umiiwas kanina na parang hindi siya nag-exist. Nagalit ba ito sa kanya dahil sa pakikialam niya sa kakambal nito? Gustong sabunutan ni Bianca ang kanyang sorry dahil sa inis pero ayaw naman niya ito ipakita sa ama kaya ngumiti siya dito. Baka busy siya, Dad, sabi nito saka nagpaalam na sa ama upang pumunta sa kanyang kwarto. Agad naman siya nahiga sa kama at tinakpan ang mukha ng unan sabay sigaw. Naiinis siya kay Lance, gusto niya itong makausap kung ano problema nito. Hindi na malaya ni Bianca nakatulog na pala ito. Kaya nang magising siya ay suot pa nito ang damit na suot kahapon sa school. Napatingin siya sa oras at napabangon ito dahil malapit na siya malate. Sa pagmamadali niyang pumasok sa school sa takot na malate ay bigla itong may nakabunggoon. Nagulat ito nang makita kung sino ito. Pero napakunot ang noo nito nang hindi man lang siya tulungan pulutin ang libro na hulog at bigla na lang siya iniwan. Inis niyang kiniha ang libro saka naglakad papunta sa kanyang room. Kung hindi niya ako papansinin, bahala siya. Hindi ko rin siya papansinin. Gago, sabi nito. Buong klase wala siya sa sarili, nakatulala lang ito. Kahit saan na umabot ang kanyang isip. Hanggang matapos ang klase at para itong zombie naglakad papunta sa kantin. Bumalik lang ito sa sarili nang may nabunggo ito. Bianca. Tuwang-tuwa na sabi nito nang makilala siya. Seriously. Sambit niya, kumusta na? Sa kantin ba kayo pupunta? Sabay na tayo, nakangiting sabi nito, tiningnan naman ni Bianca ang mga kaibigan. Sure, sang-ayon nito sabay ngiti. Madali naman naging close si Cyrus sa mga kaibigan nito. Kaya tuwang-tuwa sila nagkwekwentuhan habang kumain. Matapos nila kumain ay nagpaalam na si Cyrus sabay pasalamat sa kanila. Pagbalik nila sa kanilang room ay hinintay nila ang kanilang subject teacher. Napasimangot naman sila lahat nang sinabi nito na may kiss sila. Nagpasalamat naman siya dahil iyong tinuro ni Lance ang lumabas sa kiss. Pero matapos ang test ay hindi niya mapigilan na maisip si Lance. Malaki din kasi ang tinulong nito sa kanya. Problema mo? Nagtatakang tanong ni Misha sa kaibigan nang makita itong binagok ang ulo sa may desk. Wala sa kiss lang, palusot nito. Dahil pwede na lumabas ang tapos sa kiss ay nagpaalam muna si Bianca sa mga kaibigan. Gusto niya mapag-isa dahil lagi na lang niya iniisip si Lance. Gusto na nito batukan ang sarili. Nagpunta ito sa may likod ng gym upang doon magpalipas hanggang pwede na lumabas sa school. Naupo siya sa may damuhan at pinagmasdan ang bulaklak kung saan may dumapo na paro-paro. Being alone. Napalingon naman agad si Bianca. Cyrus! Ikaw pala. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong nito. Umupo ito sa may tabi niya. Gusto ko magbasa nito. Pinakita ang libro na hawak. Inabutan din ito ng chips ni Cyrus kaya nagpasalamat siya at kumuha dito. Nagpasalamat naman siya dito. Tungkol saan ba iyang libro na iyan? It's about crime, sagot nito. Tumango lang si Bianca, hindi naman siya mahilig sa ganyan na book, binabasa niya ay pocketbook or Wattpad lang kapag free time niya. Tiningnan ito ni Bianca na seryoso sa pagbabasa. Naalala na naman niya si Lance kung gaano ito kaseryoso sa mga binabasa. Napailing na lang si Bianca dahil naalala na naman niya ito, nanatili sila doon ng ilang oras hanggang nagsiuwian na ang mga estudyante. Tumayo si Bianca sa kasumunod naman si Cyrus. Nagpagpag muna sila bago naglakad paalis. Pero nagulat na lang si Bianca nang makasalubong niya si Lance. Parang kanina lang iniisip niya ito ngayon nasa harap na niya. Ninisyan siya ni Ace pero parang wala naman nakita si Lance. Nilagpasan na lang niya ito. May problema ba? Nag-alalang sabi ni Cyrus, umiling lang si Bianca sabay ngiti. Naghiwalay lang sila ni Cyrus nang sumakay na ito sa kanyang sasakyan. Pag-uwi naman niya sa kanila ay pagulong-gulong ito sa kama. Lagi kasi niya naiisip si Lance. Gusto mainis ni Bianca sa sarili dahil bakit laging naiisip si Lance, inabot nito ang kanyang cellphone sabay tingin sa Instagram ni Lance. Wala itong bagong post kaya nag-scroll na lang ito sa mga dating post hanggang mapagod. Tumayo ito saka nag-shower at nagpalit ng pantulog. Baka malimutan na naman kasi niya magpalit ng damit. Kaunti lang din ang kinain nito dahil wala naman itong gana.
Ginawa lang nito ang kanyang activity at assignment bago ito nahiga sa kama. Hindi naman ito makatulog kaya lumabas muna ito upang magtimpla ng gatas. Nagbasakali na makatulog kapag nakainom nito. Pero hindi pa rin ito dalawin ng antok nang makabalik ito sa kanyang kwarto. Naglaro na lang ito ng pero nakailang game na siya pero hindi pa rin sumusuko ang kanyang mga mata. Hindi pa rin ito inaantok. Kasalanan mo ito, Lance, inis na sabi nito sabay tapo ng unan.